Si Oscar ay aksidenteng nakakilala ng isang pating at tinuring din siya bilang shark slayer sa buong karagatan. Dahil sa bagong reputasyon niya, naging sikat siya at mayaman na ginamit niyang pagkakataon para magawa ang lahat na gustuhin niya sa buhay. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Shark Tale. Sa isang syudad sa ilalim ng dagat, napapalibutan ito ng iba't ibang makukulay na mga isda at busy ang mga ito sa pagpunta sa kanilang destinasyon. Si Oscar ay nagkukunwaring mayaman at ipinapakita sa kanyang libo-libong mga fans kung gaano kagara ang kanyang mga kagamitan. Yun pala, nasa harap lang pala siya ng isang malaking poster at dinidistorbo ng mga maliliit na isda, sabay sinabi na wag na daw siyang mangarap na yumaman. Sumunod ay kailangan niya ng pumunta ng trabaho at kinamusta ang mga co-worker nitong busy sa may whale wash station. Pinuntahan niya rin ang dalagang isda na si Angie. Sumayaw silang dalawa pero tumangging magpatuloy yung babae dahil kailangan niya na daw bumalik sa trabaho. May gusto si Angie sa binata pero sinabi sa kanya ni Oscar na siya daw ang tanging best friend niya sa buong dagat. Dagdag din nung bida na meron siyang plano na yumaman, ang kailangan niya lang daw ay konting advance ng kanyang paycheck para sa gagawing bottled water. Mabait din si Oscar, at hindi nakalimutan na dalhan ng pagkain si Angie kaya natuwa ang dalaga. Samantala, kinausap ni Dunlino ang boss ng bida na si Sykes, at sinabing magmula ngayon ay magtatrabaho na siya para sa kanyang mga anak na sina Lenny at Frankie. Pero ininsulto lang ito ang kanyang bunsong lalaki at hindi ito nagustuhan ni Dunlino, kaya sumigaw siya na tanggal ka na ngayon sa grupo. Balik sa bida, nagrereklamo ito habang naglilinis ng malaking bibig ng balyena. Bigla namang may nangyayaring pagyanig at sumigaw si Oscar na lumayo na daw ang lahat, pero may naiwan pa daw na isda sa loob nito. Mabilis na umaksyon yung bida at parehas silang kumapit sa tonsil. Ilang sandali ay dumighay lang ito ng sipon kay Oscar kaya natawa dito ang kasamahan niya. Pagkatapos nun, nilapitan siya ng dalawang jellyfish at sinabing tinatawag daw siya ng boss nila. Sumunod ay inihagis ito sa loob ng silid para iharap kay Sykes na mukhang stress. Pinagalitan siya dahil ang laki daw ng utang nito sa kumpanya na mahigit $5,000, sabay umamin ito na kailangan niya daw magbayad ng proteksyon kay Dunlino. Kaya responsibilidad niya daw ngayon na magbayad ng pera doon, at nagmakaawa ang bida na ang kailangan niya lang daw ay mahabang panahon. Pumayag yung boss pero kailangan niya daw magbayad sa loob lamang ng 24 oras, at nagulat si Oscar kung paano niya daw yun gagawin. Kinagabihan, nagpunta siya sa kaibigan para sabihin na may utang siya kay Mr. Sykes ng 5,000 clams, ipinaliwanag niya na ang gusto lang nito sa buhay ay manirahan sa itaas nung tore na yun. Gusto din niya na maging mayaman at sikat, pero di daw siya makaalis bilang isang pobreng isda. Nagkwento rin siya tungkol sa tatay niyang nagtrabaho sa whale wash ng 25 years, pero tinawanan lang ito ng mga kaklase na gusto lang niyang maging tagalinis lang. Sumunod ay ipinakita ni Angie ang isang pink na perlas na ibinigay pa daw ng kanyang grandma, at bilang isang mabuting kaibigan, ibinigay niya ito kay Oscar para mabayaran daw ang utang. Samantala sa loob ng restaurant, pinagagalitan ng ama ang anak nitong si Lenny, na may naririnig daw siyang mga chismis tungkol sa kanya. Para daw niya maipamana dito ang family business, dapat niya daw gayahin yung kapatid na busy ngayon sa pagmuya ng pagkain. Sumunod ay pinapakain sa kanya ang isang hipon pero sumigaw lang si Lenny at kinuha ang mga yun. Pagkatapos ay pinakawalan lahat ang mga ito sa may bintana. Pumunta si Oscar sa isang lugar kung saan niya dapat babayaran si Mr. Sykes, pero may nakita siyang napakagandang isda na si Lola, na ngayon ay todo porma para akitin yung bida. Nagpa-cute pabalik dito si Oscar pero dumating yung boss niya para maningil. Pinagalitan ito dahil hindi pa daw binabayaran yung utang niya, kaya nagdesisyon yung babae na iwan siya at sinabi pang hindi daw ito nakikisama sa mga pobreng isda. Balik kay Lenny, sinasamahan ito ng kapatid para daw turuan kung paano maging isang pating, at matapang na sinabi ng bida na magagawa niya daw ang kahit ano. Lumapit siya sa isang isda na nakatali na si Oscar at balak kainin, kaya sumigaw yung bida ng malakas pero hindi ito makaalis. Kinausap siya ng pating na magkunwari daw silang dalawa, at pinakita kay Frankie sa malayo na may ginagawa ito bilang isang pating. Pagkaharap niya, napagtanto ng kapatid na hindi niya pala ito kinain kaya sinabi ni Lenny na tumakbo na daw siya kaagad. Sa di inaasahang pangyayari, mahahabol na sana yung bida nang may bumagsak sa kalaban ng malaking bagay kaya nagmadaling inalis ito ni Lenny sa kanya. Pagkatapos nun, iba ang ikwento ni Oscar sa mga isda ang tungkol sa kung paano niya tinalo ang dambuhalang pating ng mag-isa lang. Natuwa sa kanya ang kaibigan na si Angie,
pero itinulak siya ng isang TV reporter na ngayon ay tinatanong kung siya na ba ngayon ang nagpoprotekta ng buong karagatan. Buong kumpiyansa niyang sinabi sa malaking monitor na wala siyang kinatatakutan na malaking pating, sabay nakita rin ito ng magandang babae kanina. Pumasok din sa eksena yung boss niyang si Mr. Sykes, at nagkasundo yung dalawa na maging manager niya ito gamit ang kakaibang handshakes. Pagkatapos ay idiniklara na ngayon si Oscar at tinawag na ding Shark Slayer. Nakaabot naman ang balita kay Don Lino at sinabi sa kanya kung sino ang nagligpit sa kanyang anak, at ngayon ay tinatawag din itong Shark Slayer. Hindi na nag-aksaya ng oras ang ama at ipinag-utos na gusto niya daw makita itong payaso na yun. Balik kay Oscar, busy siya sa pagiging sikat ngayon at naging cover ng iba't ibang mga magazine. Natupad din ang pangarap nito na tumira sa tuktok ng Torre, nasundan din yun ng masayang party at maraming isda ang nagsasayaw ngayon sa kanyang bagong bahay. Siyempre, tuwang-tuwa sa kanya si Mr. Sykes at napansin din si Angie na pumapasok na may dala-dalang regalo. Natuwa yung bida dahil paborito daw niya ang mga love lamp, sabay inilagay ito katabi ng isang napakatangkad na love lamp na binili niya. Ipinakita na ngayon ni Oscar sa dalaga yung veranda na may magandang view, at sinabi ng kaibigan na proud ito sa narating na niya. Para pasalamatan si Angie sa kabutihang ginawa niya dati, ibinalik ng bida ang pink na perlas sa kaibigan, at dinagdagan din ito ng marami pang mga hiyas. Bigla namang nadistorbo sila ng magandang isda kanina, at nagmadali si Oscar na iwan kaagad ang kaibigan. Nang biglang may sumisigaw na may paparating na mga pating sa labas, kasabay ng pagpanik ng mga isda pati na rin si Oscar na nagtatago sa babae. Napatigil muna ang lahat at tumitig sa bida, kaya napilitan tuloy itong si Oscar na magsabing walang problema, ako nang bahala sa kanila. Meron namang mga pating ang parehong naghahanap sa naglayas na si Lenny, di nila alam na nasa malapit lang pala itong bida na nagtatago sa kanila. Kinausap siya ni Lenny sa likuran, at sinabing wag daw siyang matakot. Nadismaya si Oscar sa pagkakita muli sa kanya pero sumigaw itong pating dahil natatakot na baka malapit daw itong Shark Slayer. Siniguro sa kanya ng bida na walang Shark Slayer sa oras na yun at nakakapagtaka na umiiyak bigla itong si Lenny. Nag-alala ang bida at nagpayo na magiging okay lang daw ang lahat, sabay nagpaalam na rin ito sa kanya. Hinabol naman siya nitong pating at gustong malaman din ang pangalan ng isda. Tinanong din kung saan daw siya nakatira. Pagkatapos ay nagsabi si Lenny na gusto niyang sumama dahil wala na daw siyang bahay. Sumagot naman yung bida na nababaliw ka na ba? Todo na nagmamakaawa yung pating sa kanya, nang makarinig sila ng mga batang tumetawa sa kabilang gilid ng pader. Nagulat si Lenny nang marinig nito na tinawag si Oscar bilang si Shark Slayer, kaya pagkaalis ng mga bata, kinumpronte siya ng pating na isa daw siyang sinungaling. Napilitan tuloy si Oscar na isama na lang yung bagong kaibigan papasok ng syudad ng palihim. Sa huli ay pinayagan itong pumasok sa kanyang garahe. Sa loob, nag-usap yung dalawa tungkol sa dating nangyari. Pagkatapos ay umamin din itong si Lenny na isa daw siyang vegetarian. Gustong tumawa ni Oscar sa kanyang narinig, pero nasundan ito ng pag-amin din ng pating na isang mob leader daw ang kanyang ama na ikinagulat ng husto ng bida. Tumakbo siya kay Mr. Sykes na kausap ngayon si Don Lino, sumunod ay ibinigay sa kanya yung telepono para daw makausap siya. Nagbanta ang pating na susugurin niya daw siya, kaya sobrang ninervyos itong si Oscar sa mangyayari. Bumalik siya sa may garahe pero ang nadatnan niya dito ay ang kaibigan niya, na nalaman din na may tinatago pala siyang malaking isda. Nagalit sa kanya yung babae dahil nagsinungaling din daw pati sa kanya, humingi ng tawad itong bida at saka nagpanik siya dahil may mga pating na gusto daw siyang atakihin. Kaya kinausap niya agad si Lenny para sa gagawing plano pero may ibang ideya rin itong pating, para rin daw na tuluyan siyang makalimutan ng lahat. Kinabukasan, sinasabi ng reporter ang nangyayari ngayon sa syudad habang nagsisitakbuhan ang mga isda. Lumalangoy si Lenny na kunwaring gustong kumain, sabay ang pagpapakita nitong bida na ngayon ay may suot na costume. Sumugod na ngayon siya, ganun din yung pating, at sa may gitna ay nasuntok yung dambuhala sabay ng paglipad nito sa ere. Sa may iskinita, nagpractice sila kung paano sumigaw ng malakas yung pating, pagkatapos ay nagpatuloy ang kanilang paglalaban kung saan nakikita ito ng lahat. Di sinasadyang nakain yung bida ni Lenny, at sa harap ng mga tao sa syudad, binuksan niya yung bibig ng kalaban at nakuha ito ng lahat ng mga kamera. Nakarating na rin sa syudad ang grupo ni Don Lino, at kitang-kita nila ngayon na nilalabanan ng Shark Slayer ang anak ng boss nilang si Lenny. Pinaikot-ikot niya rin ito sa ere sabay inihagis pagkatapos sa may malaking monitor ng gusali, at ang huli ay ang pagbagsak nito sa may malalim na bangin.
Nagbanta na ngayon ang bida nang may kumpiyansa na sabihin daw nila kay Dunlino na ayaw niyang makakakita ng anumang pating dito sa syudad niya. Naniwala sa kanya ang mga ito at nagmadaling lumangoy din papaalis. Habang ini-interview ngayon si Oscar ay hinagkan siya ni Lola, na siyang ikinagalit naman ng husto ni Angie na napanood yun. Umuwing masayang-masaya si Oscar sa garahe, at nakipag-celebrate dahil maganda daw yung naging performance nila ni Lenny. Samantala, nagagalit naman itong si Angie, at tinanong siya kung ano bang nangyayari sa kanya. Di inaasahang umamin itong babae ng tunay nitong nararamdaman kay Oscar. Sinubukang humingi ng pasensya itong bida pero ayaw lang na marinig iyon ng babae. Kinabukasan, napagtanto ni Oscar na mahal niya rin pala ang dalaga kaya masayang bumili ito ng mga regalo. Si Lenny naman ay nagkunwaring isang dolphin at nagtatrabaho na ngayon sa whale wash kasama ng mga pagong. Pumunta ito diretsyo ng opisina pero wala doon si Angie. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa octopus na nagsasabing nasa kanila daw yung kaibigan niya. Nalungkot si Oscar at sinisi nito ang sarili kaya nagmungkahi si Lenny na kailangan daw nilang puntahan yung kaibigan. Sa mansyon ni Dunlino, nasa mahabang lamesa na ngayon sila kasama ng maraming pating. Napansin ng bida na natatakot pa rin ang mga ito dahil sa reputasyon niya bilang si Shark Slayer. Kaya sinubukan niyang takutin yung isa at nawalan yun ng malay. Pumasok na sa silid si Dunlino at nagagalak na makita sa personal yung kinatatakutan ng lahat, kasabay din ng pagturing dito na parang kapamilya na. Ipinaliwanag naman niya ang kanyang reputasyon bilang hari ng mga pating sa dagat, at nakakagulat naman na kasabwat pala ng mga ito yung magandang babae na isda. Nagbanta si Dunlino na tapos na daw ang maliligayang araw niya bilang si Shark Slayer, pero nagtataka ang lahat kung bakit tumetawa lang ito ng malakas. Pagkatapos ay inutusan niya si Lenny na kunin daw yung kaibigan nila at agad na sumugod ito sa hapagkainan. Sumayaw pagkatapos yung bida na parang iniinsulto yung mga kalaban. Sumunod ay isa-isa niyang tinakot ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang mga banta kung hindi daw sila susunod sa kanya. Pero sa gitna ng kanyang mga sermon, nagsuka itong si Lenny at naglabas ito ng iba't ibang mga gamit na kinain niya, na naging dahilan para makilala yung boses nito ng sariling ama. Binigyan niya agad yun ng mahigpit na yakap sa pag-aakalang nailigpit siya ng bida dati, at nagtaka ito kung anong kalokohan yung sinusuot niya. Tinanggal ng anak yung pintura nito sa katawan, ikinagalit ito ni Dunlino at ibinuhos yung galit sa impluwensya daw ni Oscar kaya sinimulan niyang habulin yun sa buong silid. Pagkatapos ay naghabulan sila hanggang makarating ang dalawa sa istasyon ng whale wash. Pumasok din sila sa loob at ginamit ni Oscar yung makina para hulihin ang pating. Ilang sandali, napagtanto niya na si Lenny pala yung kanyang nahuli at lumabas sa likuran niya yung kalaban. Nagpatuloy ang kanilang habulan hanggang sa pinasunod niya ulit ito at tuluyang nahuli na ang kaaway sa mga panglinis. Kinontrol ni Oscar ang aparato para sipilyuhin ang ngipin ni Dunlino, pagkatapos ay sinabitan siya ng air freshener ng isang katrabaho. Nasaksihan na naman muli ng mga residente ang kabayanihang ginawa ng bida laban sa mga pating. At sasabihin na sana ni Oscar kay Angie ang lahat, pero nadistorbo sila ng reporter na gusto siyang interviewin. Sorpresa namang pinatigil niya ang lahat para isiga na hindi talaga siya na isang Shark Slayer. Umamin ito na nagsinungaling daw siya, at si Lenny rin na sinabing gusto niyang umalis dahil hindi daw siya katulad ng kapatid niya. Humingi ng tawad ang ama at sinabing mahal na mahal niya ito kahit ano pang gusto niyang gawin sa buhay. Natapos ang pelikula at nagtapat ng tunay na nararamdaman itong si Oscar, at sinabing ayoko nang maging sikat at mayaman kung wala rin si Angie sa buhay niya. Lumipas ang mga araw at na-promote bilang bagong manager ang bida sa kanyang trabaho, at nag-celebrate ang lahat ng mga isda sa pagsasayaw ng mga ito sa musika. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan.